Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghita pa. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Pebrero 24, tuig 2024. Murag hayahay ni mga taga Cebu City ron kay it's a special non-working holiday kay gisaulog ang 80th Cebu City Charter Day. So Mao day walay traffic, walay partner. traffic. So murag taas kining mga energy din yung mga angkor kay energy ni sa mga wa na traffic. Okay. Sangan sa tong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Ako si Attorney John Destacamento. Taas ang energy, oy. Kami mo'y makig-uban kaninyo hangtod sa alas 9 sa buntag. Ug atong sugdan ang atong tulumanon sa pagsuta sa atong weather update. Pinaagi ni Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Good morning, Ma'am. Yes, ma'am. O ni atong weather forecast ng adlaw. Sasamtangan ang northeast monsoon nga amihan nagapasula ni gyapon ngadto ra sa northern ug sa central Luzon. Sa pag-adlaw tay gina-monitor ng LPA or bagyo doon sa ato ang nasod. Sa forecast weather condition diri sa probinsya sa Sugbo, kasi kita makasinati kung nagsamtangan ron ngadto na sa manag-umon na kalangitan. Apan ato na nga chance sa mapatak-patak nga pag-ulan or isolated rain showers or thunderstorms, especially sa hapon sa kagahion tungod sa easterlies or init na hangin gikan sa dagat nga Pasipiko. Sa hangin lang sa kanagatan, ang Tibok Visayas posible makasinati kasarangan nga to sa kusog na hangin nagikan sa amin ang Sinlacan ug ang kanagatan. Kasarangan nga to sa Balaron ang Kahimtang. And diri sa Sugbo kadagatan mo taob unyang alas 7:54 sa kagabion. Temperature forecast para sa Metro Cebu adlaw nasa 25 to 30 degrees Celsius. And ang adlaw ni silang kani alas 6 unos puntagon, musalop unyang alas 5:54 sa kahaponon. Dili lang ko kini si Ana Dumdum gikan diri sa DRC Pag-asa Mactan. Maayong buntag, daghang salamat. Daghang salamat, Ma'am Ana Dumdum, ug mayong buntag ninyong tanan diha sa inyong buhatan. Ug karon atong tan-awon ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. 2 of 3 condos get power back. Sa Super Balita, 3 patay sa bangga sa norte. Sa The Freeman, Duterte on Marcos administration veering towards dictatorship. Sa Banat News, motor versus bus, 3 patay. Nagzigzag nitipas sa Picas Lane ang mga biktima. Suma pa sa pulis. Sa Philippine Daily Inquirer, Duterte, one-man fake news factory, says Palas. Sa The Philippine Star, Pope still in critical condition according to the Vatican. Sa Manila Bulletin, Senate not delaying VP Sara's impeachment trial according to Escudero. Ug sa Tempo, Grizzly fine. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan sa atong pagbalik tungod kay wa man tay mga balita nga nahipos, maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag
discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. PRO7 Action Files. Mga panghitahong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatakoy padayong gisubay at taganong katitawan. Pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Anong kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Batang nano kami, adlaw gabi ikumbati permi, nakalag pobre, basta happy lang mi, ang kinabuhiin ani gyud mi, padayon lang, suko sa hagit bisag matulimbang, padayon lang, ang kinabuhiin ani gyud mi, batang nano kami, adlaw gabi ikumpati permi. Pirming katawan o pirming tamayon, sila na ihasa among gigamyon sa among kahimtang. Laban lang gihamon, bisag sa katiliban, kaya no yanuhon, padayon lang pirmi, bisag usahay kapoy na. Ginoo ay bahala, tugyanan sa iyaha, maugi ni ang storya sa among kinabuhi. Kami ang batang nano, gaantos sa mong kapobre. Batang nano kami, adlaw gabi ikumbati permi, bahalang pobre, basta happy lang ni, ang kinabuhiin ani gyud ni,
Padayon lang, suko sa hagit bisag matulimbang. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Partner ni atong Sabado adunay nahitabo nga Cebu People's Indignation Rally dito sa Mandawi City kung diin usa sa nitambong ana partner ang si former President Rodrigo Roa Duterte. Unya para sa mga dugang detalya ana kay usa sa atong mga reporter ni adto mangud didto para sa coverage. So atong hinabion si Sir Gian Navarro para sa mga dugang updates. Sir Gian? May buntag Attorney John og Cristel og atol sa indignation rally gikan sa grupo nga maisog natong Sabado dito sa Dakbayan sa Mandawi. Nagpasumbingan na sab si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gisaway ni Duterte ang giingong laing matang sa diktadurya nga gipahamtang sa kasamtangang administrasyon nga susama gyapon sa gibuhat sa iyahang amahan. Pinag-atol sa iyahang speech nakita sa kanhi Presidente nga dili mo lampos ang liderato ni Marcos Jr. nga sama sa nitabo siyang amahan 39 katuig na ang nakalabay kung diin gipalagpot siya ato sa People Power Revolution. O mao gyapon ang tirada ni Duterte ngadto ni Marcos Jr. Sama na lang sa giingong pagka-adis-adis or ang exact word nga gibut nga giingon is bangag. Unya wala usab pagtuman sa nimong saad niya tong 2022 elections nga pagtuman sa 20 pesos kada kilo nga bugas. Gibutyag usab niya nga giingong nahurot na usab ang gold reserve sa nasod gumikan sa giingong pagpamaligya sa administrasyong Marcos ngadto sa dili matino nga buyer hinungdan nga matud pa nagkalisod din noon. Dugang pa usaban ni Duterte nga napabilin gihapon ang problema sa drugas ingon man bugas. Drugas tungod kay nabantayan gid nga nagkahitak na noon ang mga drug transaction sa ubang bahin sa nasod. Samtang gimanduan usab ni kanhi Presidente Duterte ang mga sakop sa kapulisan ug kasundaluhan nga motuman gyud sa ilahang moral ug digid basta-basta nga mosunod kung unsa man ang nahimong direktiba ngadto sa mismo nga presidente. Apan pagkahuman sa mismo nga indignation rally, nakita noon sa Malacañang nga walay igong basihan og pinasubay lang sa fake news ang mga gipasiatab ni Duterte ngadto sa libuan niya ka mga supporters nga nanambong atol sa indignation rally, which is monay nagsilbi na nung debate labi na sa social media kung matud pa sa mga organizers ilang gilagoy nga 40,000 apan nakita inon sa Mandawi City Police Office nga 4,000 ray noon tanan-tanan ang nanambong sa maong indignation rally. O katubalikan katong gibutyag sa pamahayag sa Executive Secretary pagka kagahapon nga walay basihan og dunay ridiculous ang iyang pamahayag nga sama ra gyapon sa iyang mga gipambutyag sa dihang siya pa ang ana sa maong katungdanan nga matud pa pinasubay sa gingong one-man fake news factory. Apan mi pasalig noon ang Office of the Executive Secretary nga matud pa ilagid na nga panalipdan ang rule of law o kung unsa man ang nakalatid sa konstitusyon og hayan di magpaapekto sa kung unsa man ang mga gipapasiatab ngadto sa kaniadto nga administrasyon. Ang karong ang ilahang nga bago lang nga nahuman nga or bago lang nahitabo nga indignation rally gawas sa mga issue sa kagamanan sama na lang sa kakabus, korupsyon, apel usab na ng panahon na ang issue bahin sa impeachment sa anak niya nga si Vice Presidente Sara Duterte. Hinungdan nga gipanawagan sa kanyang presidente kato mga nanambong nga kumahimo suportahan ang mga pambato gikan sa PDP laban karong umaabot nga 2025 midterm election. So ang mga pambato sa PDP nga naa niya ng panahon na mo silang kongresista Rodante Marcoleta sa Sagip Party List, si Attorney Jimmy Bondoc ug si Attorney Vic Rodriguez ka kanhi Executive Secretary
Presidente Marcos Jr. Sila kato mga ni kandidato nga pagka-senador nga gi-endorso ngadto ni Presidente Duterte. Kay sumapa sa kaniya to nga presidente nga pinaagi sa kung padag-on manggani ang ilabi na katong gitawag nilang Lucky Nine nga mga organic nga senatorial balls ubos sa PDP laban. Posible sab nga mababagan ang impeachment ni VP Sara Duterte. Ilabi na nga napabilin ang baruganan sa habig sa Senado nga may tabo ang impeachment pagkahuman na lang sa State of the Nation address. Taliwa man noon sa nahimong panawagan no sa ilabi na sa habig sa Kongreso nga kung mahimo sugdan na diha dayon og mausab ang usab panawagan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel nga kung may mo mag-caucus sila aron sabutan kung unsa man ang sunod pang mga lakang sa himuon nga impeachment. Samtang dako usab ang pagtuo kung isgutan nato ang mga senatorial candidates gikan sa PDP laban dako inon sa bagilang pagtuo nga digid makalampos o maabot ang impeachment trial. Ilabi na nga ang sa milabayng semana ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nagpetition gyud sa korte nga kon mahimo null and void gyud ang magipangdaso nga impeachment complaint batok kaniya og nahinoon nahuman ninon ang maong programa nga malinawon o gadungan usab sa pagbundak sa kusog-kusog pag-uwan. Attorney John Cristel. Okay, Sir Gian, mention ka ganina nga murag dunay discrepancy sa number of mga attendees kay matud pa dunay pangangkon nga 40,000 pero giklaro sa kapulisan 4,000. Ikaw nga didto Sir Gian, kumusta magyud unsa magyud kadaghan ang mga tao, napuno ba ang maong venue nya kinsa sab ang mga local nga mga political personality Sir Gian nga mitambong kaganina gipakita man tong naong ni Lapu-Lapu City Mayoralty aspirant Paz Radaza. So kinsa pa Sir Gian? Kung isgutan nato ang crowd, ilabi na dito mismo luyo sa kaniadto nga CICC building, maulagoy man gyud nato nga libuan gayud ang mga nanambong gani nagdasok ta gayud paduol na mismo sa lugar sa VIP area. Although it's still debatable pa pero mamuginay na suta sa masakop sa kapulisan nga 4,000 man ang mga nanambong bisan pa man sa inyo pagpasiatab sa mga organizers nga 40,000. Kung isgutan nato ang mga local candidates nga gipaluyuhan ni Presidente Duterte, na dito ang kandidato sa pagkamayor sa Lapu-Lapu City nga si kanhi Mayor Paz Radaza uban ang iya nga team diretso slate. Ang nag-introduce mismo ni kanhi Presidente Duterte naagid mismo si kanhi Mayor Jonas Cortez uban ang kasamtangang mayor nga si Glenn Bersede o ang nidagan na pagkakongresista nga si Attorney Regal Oliva kuyog ang slate dia sa dakbayan na sa Mandaue. Na dito si Cebu gubernatorial candidate Pamela Baricuatro. Nasab dito si former Cebu City Mayor Michael Rama. Nasigpatan usab nato atol sa moong indignation rally natong Sabado ang kandidato sa pagka-mayor dito sa lungsod sa Consolacion nga si Bingo Villo. Mao kana so far no ang mga local candidates nga ana dito nga human sa pag-speech ni Duterte diyan nagkahigayon gid ang pagpamatuod nga gi-endorso na mismo sa kanhi Presidente ang maong mga local candidates sa umaabot nga eleksyon. Attorney John. Nya Sir Gian kaning nag-mention makaganina sa imong opening gyud niingon ka nga murag usa sa unod sa speech ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte maong murag tan-aw niya nga padung nata sa diktadorya, dictatorship sama sa iyang gibuhat sa amahan sa ato ang present or current nga Presidente Bongbong Marcos. Naghisgot ba siya og mga basihan nganong nakaingon siya nga murag nganong naka-feel siya nga karon murag under nata sa veering towards dictatorship nata? Gibuti Ginoo ni kanhi Presidente Duterte nga usa sa mga gikabalak ani noon mo hinungdan nga ilang gibabagan tug impeachment ni VP Sara tungod na mismo sa patud pa continuity sa iyahang sa liderato ni Marcos Jr. Mga nakaingon nga delikado nga
na posible nung maparehan na nun sa iyang amahan nga kung mayon gid nga ang dictatorship iyang liderato doon na pa mga plano nga patason pa ang iyang termino maong nakaikaingon na lang yun sa kani presidente nga delikado nga kung magpadayon pa kung unsa man ang plano sa kasamtangang administrasyon, delikado nga mapareha hinuon siya sa gidangatan siyang amahan sa una, Attorney John. Sir Gian, pila po di ka oras nilanat ang indignation rally murag sa among nakuan alas 4 nanta sa hapon magsugod murag dugay-dugay to naka-speech si former President Duterte, no? Yes, nagsugod din noon ang mga entertainment pasado alas 4, alas 5 hangtod sa mismo alas 7 sa gabi. Sa wala pa hinuon nag-speech si Duterte, which is man na ang pinaka-highlight, and then the last part of the program nakahigayon usab no sa pagpadayag sa ilang mga gipambati ang mga ni kandidato pagka senador sa PDP laban o niya ingon man usab dunay pipila ka mga dinapit, and kung isgutan ang mga local candidates walay noy laing or walay ubang mga local candidates ang nakahigayon sa pag-speech except lang ni kanhi Mayor Jonas Cortez diin siya mismo ang nagsilbi nga o siya man hinuon no ang nagpaila sa maong guest speaker or ang pinaka-keynote speaker na ng panahon na ato sa indignation rally, Christine. Okay, so far sa mga local mga candidates wala na lain ni tumo dito katulang mga gipang endorse ni former President Duterte. Sila na gyud Cristel no ang katong mga pulos mga gipang endorso ni kanhi Presidente Duterte maoray yan nanambong dito ug nakahigayon sa pagsaksi o nya gani pagkahuman sa iyahang speech, nakahigayon sila sa grupo photo o pag-isa sa ilahang mga kamot pagpamatuod nga sila gisuportahan sa kanhi presidente, Christine. Okay. Kumusta ang kay nilanat og mga 1 hour man kuno pila ka oras or minuto nilanat ang speech ni Presidente Duterte kanhi Presidente Duterte, Sir Gian? Sa ato paggabana mula pas na sa usa ka oras kay aside sa ni mga bugat nga mga pamahayag bili ninoon nga taas-taas tuod lagi kay sa higayon nga mag-speech gid mismo ang kaniadtong presidente di gid kalikayan nga mag-abiba ang iyahang mga supporters o nya mao gyapon ang iyang mga pamahayag no wag gihapon na wala ever since na siya nga pwesto na gihapon ang iyahang mga pagpamalikas na paggihapon ang iyahang mga sexism remarks ug uban pa, Attorney John, nga matud pa manayagi kamingawan sa iyahang mga supporters didto. How about ang mga attendees, Sir Gian? Unsay composition ani nila? Asa man ni sila nagikan? Abay mga grupo-grupo nagikan sa Lagyong Dapit? Kamagana, Attorney John? Ang mga attendees, Sir Gian, unsay composition nila? Doon na ba'y mga supporters nga mi-travel pa o gikan sa Lagyong Dapit para lang makasaksi sa or makihiusa sa indignation rally? Mayorya to no sa mga nanambong ato sa indignation rally, Attorney John, nara gyud pulos gyud gagikan mismo sa Sugbo, doon uban pa na ay taga Mandaue, ni uban pa mga taga Cebu City, doon uban pa ni biyahe gikan sa ubang mga lagyong lugar sa Cebu province aron lang pagtambong sa maong kalihukan ang maong indignation rally, Attorney John. Okay, dagang salamat Sir Gian sa imong updates kabahin sa nahitabong Cebu People's Indignation Rally kagahapon diin last Saturday diin usa sa mga ilahang kuan nga gitambungan gyud ni kanhi presidente Rodrigo Duterte unya partner ato lang ni dili sa di pa ta magkuan partner mag-break kay di ba na to nahisgutan man ni Sir Gian gamay ato lang ipadayon didto sa komento sa kuan partner sa Malacañang kabahin sa nahimo nga statement ni Presidente Duterte nga we're veering towards dictatorship, pero matud sad sa Malacañang nga si Presidente Rodrigo Duterte, in fact front page ni karon sa Philippine Daily Inquirer nga is a one-man fake news factory. This hoax, matud pa niya partner,
matod ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga we will not backslide into the oppressive ways of the previous administration when critics were jailed on trumped-up charges and when kill orders were publicly issued with glee and obeyed blindly. So, dili kani murag basa ko gabi sa full text sa kining official statement gikan sa Office of the Executive Secretary partner, kaingon sa nga murag kuan sa gyud kining hang nga mga pulong ang giluwatan. Unsa pa dahi pangingon ni Executive Secretary Bersamin partner? Ningon po siya partner nga it is the leader of that troubled past who is depicting us as veering toward a system where anyone can be deprived of life, liberty, and property without due process of law, as many had been on his mere say-so as a tyrant who did not respect the rights of the people. Murag, hang ginday ni nga mga pong ang ipang buhian partner, no? Kay insta ay ka nang makuha na to ba nga sabi ni Saya pa, murag, ayaw baliha. Murag na ba, ayaw baliha. Dili kami ang dictatorship. Look at how you ran the government during your administration. Murag, mauna ang tenor sa statement ni Executive Secretary. Matod pa niya nga, budol, kuno, o another budol, kuno to nga, pamahayag gikan sa kang Presidente Duterte nga iyang gihulagway nga usa ka one-man fake news factory. Okay. O yan, ato na ni padayon partner, ato sa ni palabyon ang pipila ka mga pahinumdum kay murag dagan-dagan pa kagana ni ingon dirag dapita. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. Country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Batang nano kami, adlaw gabi ikumbati permi, bahalag pobre, basta happy lang mi, ang kinabuhiin ani gyud ni, padayon lang, suko sa hagit bisag matulimbang, padayon lang, ang kinabuhiin ani gyud ni, batang nano kami, adlaw gabi ikumpati pirming katawan o pirming tamayon, sila na ihasa among gigamyon sa among kahimtang, laban lang gihamon bisag sa katilingban, kaya no yanuhon padayon lang pirmi bisag usahay kapoy na, Ginoo ay bahala tugyanaran sa iyaha, maugini ang storya sa among kinabuhi, kami ang batang nano gaantos sa among kapobre. Batang nano kami, adlaw gabi ikumbati permi, bahalang pobre, basta happy lang ni, ang kinabuhiin ani gyud ni, padayon lang, suko sa hagit bisag matulimbang. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang
haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayaran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga sakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananagado pa. Ano mo itang kalipapa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Pangalama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Ngamong handungan. Way laing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Atong ipadayon na to ang paghisgot-hisgot ni partner nga nagkatawa ni ani jud natong energy kay dako kayo nga Lunes. Kay gabi ko energy ni Sir Gian ganina karon atong sundo Sir Ferdy nagkatawa sa atong energy. Patakot taas-taas nga energy ni Sir Gian kay Monday para baron. Monday karon. Taas-taas ba to? Nya walay traffic. Di ba? Sayo ko no kay tanabot dire. Pero sa atong ikaduha nga gusto hisgutan karon partner kaning kay doon na manggoy mga unsa man gyud kinahanglan ba mag-convene for special session ang Senado para lang gyud ma-accommodate kining impeachment trial or palabyon lang sa nato ang pipila ka buwan unya na lang nato sugda ng impeachment June or July when the Senate reconvenes. Matod pa ni Senate President Chis Escudero, ay sa mo pagdali-dali oy. Kamu ba? Instead ko no of pressuring and calling the immediate convening of the impeachment court, instead nga inyong dali-dilion ang ang impeachment trial, kamong mga naa sa House of Representatives, istudyohin ninyo noon pagmaayo o pangandami ninyo ang inyong ebidensya batok kang Vice President Sara Duterte. Kay matod ni Senate President Chis Escudero nga once nga magsugod na unya ni ang trial, dili na mi mosugot kami mga senador nga doon na pay mga delay once nga trial begins. Matod ni Escudero partner nga kini manggong mga members sa House of Representatives mao ni sila ang mo act as prosecutor, meaning to say sila ang mo pasabotan ng prosecute, sila ang mangusog nga sila ang mudiin nga doon na joy basis or kapasikaran ang impeachment ni Vice President because sila good ang ni vote. Sila good ang ni duso. So, pag-prepare mo
make sure nga ang inyong presentation of evidence systematic kayo nya sige mo padali-dali diri sa amo ang mga senador nya dito kamo dili mo wala pa ninyo ng pangandaman diha ang inyong kining mga ebidensya. Pero di ba partner murag nato ikuan partner murag last week at atong ni petition ba nga murag nato something wala ni follow sa due process or unsa na term ana partner katong sa pag-vote nila sa impeachment ba? Yes, dunay mga supporters ang mga Duterte, mga abogado o guban pa nga mga supporters may file ni sila og kaso didto sa Supreme Court, gusto nila nga ipahunong ang impeachment proceedings or ang impeachment trial against dili pa ni trial pero ipahunong ang impeachment proceedings against ni Vice President Sara Duterte kay matud pa nila number 1 wala ni follow sa due process kay murag wala man siguro to gipatubag si Vice President Sara Duterte sa mga complaint against her. Ikaduha, wala kuno ni follow sa proper verification procedure niya violative kuno sa ikatulo wala kuno gi-refer to the Committee on Justice within 3 days after gi-calendar ang impeachment nga kay kinahanglan maguna nila tukion in the plenary partner. Within 3 days after gituki dapat i-refer kuno na nila sa House Committee on Justice. These are provisions nga imong mabasahan sa Constitution partner pero mao na karon ang sulbaron sa Supreme Court partner kung ni-follow ba sa sa Constitution ang proseso nga gibuhat sa mga lawmakers ato ang mga kongresista. And if found out partner nga wala sila ni follow ani mga due process, is there a possibility nga makuan to ang impeachment complaint like kanang ma-dissolve or ma-dismiss? Mao na ang effect partner kay that's what the case is all about. Deciding whether or not the proper procedures were followed. Anaan na siya sa korte and kay bawo naman ta nga when the Supreme Court as an independent institution and final arbiter of disputes whether in the government or between private persons or private individuals, siya ang final say ani partner because it's the Supreme Court that interprets our laws and constitution. So kung unsay isulti sa Supreme Court, kung maingon si Supreme Court nga no, wala gi-follow, so stop that impeachment complaint, then why mahimo ang mga kongresista? Pero kung maingon siya nga no, because the provisions in the Constitution are not self-executing, kinahanglan ta dili nato siya interpret this way or that way, well, that's also the Supreme Court saying that. So unsa man ni partner maghuwat sa Supreme Court before ni magsugod ang trial sa Senate or unsa may process ani nila? Unless na ay temporary restraining order nga i-grant ang Supreme Court partner because I believe part sa kaso nga gi-file atong mga supporters ni Vice President Sara Duterte naaman didtoy prayer for a temporary restraining order. So kung i-grant ni ang TRO, so possibly nga dili madayon ang or temporary nga ma-hold or ma-suspend ang impeachment trial. Pero if dili i-grant ang TRO, then normal course of action mo padayon ang trial. Mao to nga di ba earlier ingon sila nga mo resume ang Congress June 2 June 2 pa partner pero dunay mga daghan manggod nga mga calls nga ayaw na ninyo ipa-June 2 sugdi na ninyo. Yung dako na ni si Senate President Escudero nga paghuwat sa mo after kay Merg mo ben ang converter katong don't know if sakto ni nga term pero kanang giapas ba before the day nga gi-submit ni dito or gihatag dito sa Senate ang kaning impeachment complaint mao pud ba na ang last day sa session sa Senate before sila nag-adjourn. Mao na. And then matod pa gani ni Escudero partner nga bisan pa gani mag-convene nami or mo resume nami sa among session on June 2, there is no assurance nga matuki day na namo kay daghan pa ming mga dili ra sa dabakan na among giatubang sa Kongreso. Matod niya nga first kinahanglan pa mag-adapta og permanent impeachment rules. Importante man na nga dunay mga impeachment rules partner niya. Kini ra bang impeachment rules? Of course, being rules kinahanglan ni siya nga
kinahanglan ni siya nga studyuhan, kinahanglan ni siya nga ma-publish, kinahanglan mahibaw-an sa tanan, which are now being drafted pa and will be debated in sessions. Ato pa di ay ang kaning mga rules, impeachment rules, meaning to say how the procedure and the rules nga ilang i-follow throughout the course of the impeachment trial, wala pa ni siya na finalize until karon. Yeah. Matod sa ni Escudero partner nga they have also hinahanglan sa nila hatagan ang Vice Presidente og enough nga time nga makatubag sa mga articles of impeachment against sa iyaha nga mulungtad og napu kaadlaw with an extension if mo request ang kampo sa Vice Presidente. Unya si Escudero iyaha sad ning gipa iyaha jud ning he lashed out at the House of Representatives for pressuring the Senate to start the impeachment trial immediately. So, sa imo palang giingon partner wag klaro na kay nga kana bitaw dili gid ni agad bitaw dayon makuan ang kuan ni sila sa mag-impeachment trial kay first wala pa di ay ni na build up gid tarong ang impeachment rules niya karon kay napay tagaan pag time si VP Sara nga motubag so kana ba ngano man ni ang mga tao although kakuanta but why is there a rush man nga kay man ta nga there is a due process ba yun? Correct. And di ba recently na ay technical lalagay kuno nila kay ang naa sa constitution kuno the impeachment trial shall forthwith kanang word nga forthwith begin. Ang pasabot kuno ana matud pa sa uban nga forthwith means immediately or as soon as possible dapat walay langay-langay pero matud ni Escudero forthwith ba oy nga kamo naasan mo'y rules niingon bitaw inyong rules nga the Secretary General of the House of Representatives shall immediately refer any impeachment complaint filed to the Speaker. Immediately mao nay giingon ni Escudero nga naa sa inyong rules. Pero what happened? Inyuhang gidelay ang tulo ka impeachment complaints for more than pila ka buwan, 2 ka buwan. So if it took you 2 months to act on the impeachment complaints, why would you now pressure us nga dapat mo act immediately on the impeachment trial nga magsugod dayon kung if there is a sense of urgency nganong at the time nga gi-file na ang complaint wala man dayon mo nang liho. Wala sa diya partner. Gi-back to you day ni Senator Escudero day gi-back to you ni ang House of Representatives. Gi-back to you partner. Gi-back to you niya. Well, ang debato ka partner ba na napunta ning rush bitaw hulig kita ning mga bitaw within gusto kita instant ang mga bisita na anak kinahanglan na mukaon so dapat ang sudan dapat gusto ba ka nang if gusto ta mahita like now na dayon no or gusto gid tag instant result. Gahi pa man ang linatan niya ato lang yun i-serve nga wa pa man ni pero na kuno laging bisita. Inalang pahawato na patience is a virtue. Patience is a virtue. Nya partner, unsa man sad imong masulti ikaw, you are a product of the public school system, UP Cebu. Nya kini kay dili man ni karon lang but last year gitangtang naman sa Malacañang gitangtang sa kasamtangang administrasyon ang EDSA People Power Anniversary as an official holiday na to. So karong 2025 kung makita mo sa inyong kalendaryo, wala gi-declare ang February 25 unlike in the previous years nga ang February 25 is EDSA People Power Anniversary. Bitaw ang makuha na to partner no. Ako as gikan sa state humor, ako ang gud ni nga dapat gud ni siya sa tawag ani tagaan na tog time to celebrate or commemorate ang EDSA anniversary kay dako ba kay nig contribution sa atong history and usa sa akong nakuha partner kay daghan kay nagkuan ba nga karon na lang gani makakuan tag mga increase atong sweldo ba gikuha pa jud ni Marcos kay wa niya gi-declare as holiday work like the labi na diri sa Cebu City no nga karon Monday holiday walay klase sa work ang uban nga nanguli nagbakasyon di na ganan sila unta ma-extend di Tuesday but unfortunately wala but ang sa atong kuan sa state mga schools partner murag I think although wa siya gi-declare ni President Marcos as kanang holiday but kudos sa mga schools in town nga ni-declare gyud nga no classes sa
ugma og mga adlawan. I think napay mga private gani. Yes, dunay mga eskwelahan nga in defiance sa yung tag-order sa Malacañang nga walay klase pero sila mismo on their own volition and initiative maoy ni-deklarar nga kinahanglan ta mo observe aning February 25 EDSA People Power Anniversary. Na ako'y nabasahan a school dito sa Palawan man siguro to. And then nasay ubang schools partner nga sama aning saman to. Basta kung nabuan Feb 21 ubay-ubay na to nga mga schools. I think mga 30 plus naman siguro to ang nag-declare nga wa sila klase. Mga Catholic schools mainly partner ang University of Santo Tomas, which is one of the leading universities in the country. Miingon na ni sila earlier on nga dili sila declare nga no. Dili sila magklase ni ana because that's a holiday. Ang kuan sad De La Salle system nga naay 16 ka La Salle schools across the Philippines. Miingon sad sila nga despite the current administration's declaration to downgrade February 25 to a special working holiday, diminishing the significance of this historic event, we in the Lasallian family remain steadfast in upholding the Filipino people's victory in reclaiming their rights and liberties. But I would understand, sad partner, nganong ang kasamtangang administrasyon dili sad niya because he's after all a Marcos. But I would have been more impressed, partner, if despite him being a Marcos, still wala na lang unta niya panumbalinga nga February 25 because I think mas makagain pa siya og more support siguro if iyan nang i-allow kay kuan man kata we want to be united as a nation man kata. We want to forget the pains of the past and move on man kaha as a nation. How nya this is another way nga kini nagpakita lang nga wala pa siguro naka-move on kay nganong iya manghilabtan ang what has been practiced for the longest time. Wala pa day naka-forget, partner. But ana sila, partner, within this kuan ba nga the more akarig wala gi nga holiday, the more hinuon daw nga hisgutan gud ang EDSA People Power kay with the current administration karon Marcos says na ba more gitagaan bitaw kuan nga hala wala nila gikuan, so meaning kana bitong the more nga mag-reflect gud ta why is there a need to commemorate EDSA People Power Revolution. And I agree to that, partner, nga bisan untag sa imuhang giingon ba nga pila na kadekada ang nilabay after that, and kung gusto gud siya kuan sa mga tao sa previous like sa Duterte administration, we know di ba declared man to as no class, I think, versus sa kato nga mga kuan, so nga na ba it has been practiced. And sa giingon pa nimo, partner, we are kuan man ka nga we could be or kanang ma-united ta as Filipinos ba, di ba? So within kani bitaw nga kuan nga wa niya gi-declare kana bitong makita na to nga still divided by political colors gihapon kita like Filipinos. Tinuod. So pag 2023, partner, gibalhin ni Presidente Marcos ang EDSA non-working day to February 24 kay matud pa para holiday economics kuno. Dayon in 2024 last year wala niya he excluded February 25 from the list of special non-working days because it actually fell on a Sunday. Pero mapangitaan magunag medyos, pwede man ani mo move either to a Friday or to a Monday kung gusto jud ka nga i-commemorate gyud siya. So, makaya man na ubad sa iya uban bitaw nga mga holidays sa iya ng current administration, sige ba siya move ana either adto sa Monday adto sa Friday, di ba? So how come kani dili man pwede i-declare as holiday ang EDSA People Power Revolution, so nga anniversary, so meaning napay ka ng mga questions sa atong mga huna-una nga wa pa din ka move on di ay. Arita, partner, sa lain natong hisgutan gusto ka, partner, so nangayingita ta kining nangayo ang simbahan og mga pangaliya pag-ampo karon kay ang ato ang Santo Papa si Pope Francis is in a critical condition tungod sa iyahang problema sa kidney o sa iyahang pneumonia, but matud pa nga hinuon ang Santo Papa remains alert as of this time pero still in a critical condition, partner. I think marag
napagod na yung mga fake news atong kuan ba tungod siguro sa pagawas po nga statement sa Vatican murag na misinterpret sa mga tao. Correct. Diba? Dagan ako nagpakuan nga kuan man sa kay to kining dili man siya direct to the point good, and then kining naay ang mga words gigamit ang mga words gigamit bisag ako nagbasa ko nga okay lahi ang akong interpretation at first, pero pag throughout the day nagpaabot ko og mga laing o mga post unsa dayto akong nabasahan. So mato diri sa AP nga ang kuan ko no, ang Santo Papa remained in critical condition ni adtong Sunday, that's yesterday. Ang iyang mga blood test mipakita nga ang duna man gud siya kidney failure ni adtong bata pa siya, pero he remains alert, responsive kuno, and even attended the mass according sa mga kadagkuan sa Vatican. Kini si Santo Papa nato partner 88 anyos, kasamtangang nanlimbasog sa pneumonia o complex nga lung infection. Sa update ni adtong Domingo sa gabi miingon ang Vatican ni ang Santo Papa wala ni siya nakahiagom og respiratory crisis in Saturday night, but was still receiving high flows of supplemental oxygen. Gi-oxygenan ko no siya. Then ang mga blood test mipakita og initial mild kidney failure, but doctor said nga it was under control. So muna partner ang kasamtangan niya. Kining Santo Papa nato kuan man ni siya, Argentinian by nationality man ni siya. So mi hugop ang mga tao sa nagkadaiyang bahin sa nasod aron ipakita ang ilahang pagkihiusa og pagampo alang sa health, kaayuhan, o alang sa kaayuhan sa at sa labing dakong haligi sa simbahang Katolika sa tibuok nasod. And I think marg dire sa Cebu partner magnana po yung mga prayer nga mga gipang say tawag gipang himo bitaw I think last week pagani na nila gikuan. So let's continue to pray for our Pope sa healing, and unta nga magpadayon na ni kung if ever unsa na yang status karon nga arang-arang naman to iyang condition as last night nakatong ingon sa term gani gigamit nila partner nga rested peacefully the night. Di ba gigamitan ang pudta ni kanang words nga figures of speech dili man direct to the point. Bitaw. Di ba labi na ang mga tao ba marang naghuwat pud og mga update sa ingon ani, so dagan nakita mga fake news lagi partner agoy nanggawas sa puding mga fake mao lagi na basa sa tagtarong or i-comprehend sa to tarong before ta mag-post kay murag dira gud ta maalanganin. Di ta maalanganin, but speaking of alanganin, alanganin sa to sa oras partner. Napakaingon? Wala na parang alanganin naman ka. Alanganin. Tungod kay alanganin naman tas oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Nimshuwa nga pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa dalang ko. Dagan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nangingon nga ang atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga adunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nangingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. Kaya ang muduol sa Diyos, kinahanglan gyud nga motuo nga dunay Diyos ug gantihan niya ang nangita kaniya. Kung tinuawon gyud sa atong Ginoo, mahimo man siya nga magpakita sa tibok kalibutan aron ang motuo. Apan kung buhaton niya kini, wa na kita magkinahanglan sa atong pagtuo. Kung faith, mas pinungdanon sa Ginoo ang atong pagtuo. Kaysa Juan 20:29 nangingon, unya maingon si Jesus kaniya, mituo ka ba? Tungod kay nakakita ka kanako? Bulangan ka itong mutuo, bisan wala makakita kanako. Maigsoon mo kanyang pulong nga maghataw giya sa atong kinabuhi. Magampo kita.
Lang ito nga man, kami mito sa imong gahom. Kami mito nga ikaw magbubuhat sa tibok kalibutan. Busa, kami karon nag-ampo nga imo kaming dasigon sa mga panahon nga dunay mga pagduda nga moabot sa mong kasing-kasing. Tudloy kami sa pagsalig kanimo sa higit. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang iwag sa dalang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos atong tulumanon. Daghang salamat Philippine Airlines. Sa partner, salamat. Salamat. Yeah, thank you sab kang Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa among News Manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy, daghang salamat. Oh, nagkaubos lagi itong energy. Daghang salamat usab sa iyong pagpakig-uban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Nya sa tanang participant sa Regional Schools Press Conference diha sa probinsya sa Siquijor nga karon nagsugod na ilahang bugno karong adlaw partner. Bugno, Good luck John. and God bless ninyong tanan sa mga campus journalists. And congrats day sa atong Oasis Batch 87 silang seminar last week. And unsa man and ako manamili talaga ako si Attorney John Destacamento. Salamat sa iyong pagpakid-uban namo karong buntaga sa programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy.